So muli po, isang mapagpalang araw sa araw na to sa bawat isa sa atin, sa mga nakatunghay sa page na ito ng OCW MMI Imos. I declare your goodness na nagmumula sa Panginoon. Kaya sa oras na to, pwede ba nating sabihin natin sa bawat isa, God is good? Amen. God is good all the time. At kung yan ang nararanasan mo sa oras na to, let us declare in our comment section na laging ang kabutihan ng Diyos ay sa lahat ng oras. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon at gustong ipahayag ng Diyos, saan ka man nandoon at ano man ang iyong kalagayan, ang gustong ipahayag ng Diyos sa araw na to, you're not alone because God works for the good. Tama ho ba? Dinideklara ko po sa araw na to sa kapahayagan ng Diyos na ikaw sa oras na to, hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay gustong gumawa ng mga mabuting bagay sa oras na to. Amen. Kung yan po ang dinidesire mo sa oras na to, hayaan mo na ihayag sa iyo ng Diyos ang kanyang kabutihan. Dahil naniniwala po ako, ang lahat sa atin ngayon ay gustong maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Tama ho ba? So, kung gusto mong maranasan ang kabutihan ng Diyos, once again, ipagsigawan mo na God is good. Amen? Sabi po dati, pag sinabing God is good, dapat hindi all the time. Dahil alam po natin, sa lahat ng pagkakataon, talagang mabuti ang Diyos. Dapat, pag sinabi daw po na God is good, ang dapat sabihin natin is, grabe. Yan, tama po yan. God is good? Yes, grabe. So, napakabuti at napakadakila po ng Diyos. Naniniwala po ako dyan. Lalo na kung ngayon nararanasan mo yung pagpapala, lalo na mabilis po o madaling sabihin na napakabuti ng Diyos. Kung nararanasan mo na may bago kang kotse, may bago kang bahay, na-promote ka sa trabaho, nandun yung mga pagpapala, napakadali pong sabihin na talagang napakabuti ng ating Diyos. Pero ang tanong ko po, kaya mo rin bang ipagsigawan kung kabaliktaran ang nangyayari sa iyo? Na imbis na may kotse ka, yung kotse mo na nawala sa iyo, na imbis na meron kang bahay dahil hindi mo na kayang hulugan, nawala sa iyo. O kaya mo rin bang ipagsigawan sa oras na to na kahit tayo ay lockdown simula bukas, God is good pa rin sa iyong buhay? So, naniniwala po ako na sa lahat ng pagkakataon, may layunin ang Panginoon. Naniniwala ako na hindi malilimitahan, katulad ng sinabi ko kanina, ang kabutihan ng Diyos. At yan po yung ating pag-uusapan na nais ko na i-emphasize sa bawat isa sa atin na kahit ganito yung sitwasyon natin, ang kabutihan ng Diyos ay nandyan pa rin. Amen! Sabi po sa Romans 8:28 sa NIV, and we know that in all things, ano sabi po dyan? In all things, God works for the good. Ang Diyos daw po ay nagtratrabaho o kumikilos para sa ikabubuti. And sabi po dyan, of those who love Him, sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, who have been called according to His purpose. I declare na sa araw na to, may gagawin at may gagawing kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Dahil ang bawat isa po sa atin ay nandun yung ating pag-ibig sa Diyos. Kung bakit ka ngayon nakatunghay, kung bakit ikaw ay nakikinig kahit wala ka sa iglesia, ay dahil ikaw po ay nagmamahal sa Panginoon. At naniniwala ako sa napakaraming tao sa labas sa paligid natin, isa ka sa pinili ng Diyos dahil may layunin ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Kaya masasabi ko, ang Diyos ay napakabuti para sa atin. At sabi po dyan, sa lahat ng pagkakataon ay kayang gumawa ng Diyos sa kabutihan sa bawat isa sa atin. Pero ang sabi po uli, sabi dyan, doon sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Kaya sa lahat po nagmamahal sa Kanya, pakisabi po sa pagsigawan po natin na, Lord, I love you. At sabi po dyan, gagawa ng kabutihan ang Diyos sa atin. Sabi po sa John 14:15, if you love me, sabi ng Panginoon, you will obey my commandments. Ibig sabihin,
gagawa ng kabutihan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon doon sa mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagmamahal sa Kanya. At sinabi pa rin po sa verse na nabanggit sa Romans 8:28, mararanasan natin ang pagkilos at pagsama ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon kung ang buhay natin ay nakaayon doon sa layunin ng Diyos sa atin. Makinig po kayo sa akin. Hindi malilimitahan ng sitwasyon ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga po kanina ni Ate Lisa, hindi pwedeng i-lockdown ang pagpapala ng ating Panginoon. Hindi kayang harangan ni numan ang naisin na biyaya ng Diyos para sa iyo. At yan po yung gusto ko pong emphasize sa buhay po ni Joseph. Kilala po natin si Joseph na kung saan siya po ay binigyan ng kapahayagan ng Panginoon, binigyan siya ng pangarap ng Diyos, at ang pangarap na yun ay siya ay maging tanyag, pagpalain. Pero bagamat ganun po yung pangarap ng Diyos sa kanya, kabaliktaran ho nung una yung nangyari. Alam ho natin yan, na imbis na maranasan niya yung pagpapala, yung pong kanyang mga kapatid sa kanya ay nagalit pa. At dahil po doon sa pagkagalit o pagkaselos ng kanyang mga kapatid, alam natin na siya ay kinainggitan, siya po ay inihulog sa balon, muntik ng patayin. At ang kinahantungan po, nakita natin sa Genesis 37 hanggang 41, nakita natin na itong pinangakuan ng Diyos ng pagpapala, siya po ay naging alipin sa bahay ni Potiphar. Yan po ay mababasa natin sa Genesis 39:2. Pero kung titingnan po natin itong verse na to, napakaganda. Sige ho, basahin natin. Ang sabi po dyan, the Lord was with Joseph so that, ano sabi po dyan? So that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Tandaan po natin, hindi po tayo exempted sa pagsubok. Hindi po tayo exempted sa maaring daaning kahirapan sa mundong ito. Hindi po tayo exempted sa mga sitwasyon sa buhay. Pero ang mahalaga dito, kung titingnan natin, yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph, siya po ay sinamahan ng Panginoon. At kahit na po si Joseph ay nasa kalagayan ng pagiging alila o alipin sa bahay ni Potiphar, sabi po diyan, God prospered him. Nakita po natin na kahit na po siya ay nasa kalagayan ng kahirapan, siya po ay pinagpala dahil po sa pabor ng Diyos. Kaya naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, kahit ano ang iyong kalagayan, para bang nakikita mong napakaraming, para bang ikaw ay kontrolado, ikaw ay alipin ng iyong kalagayan o anumang sitwasyon. Tandaan mo po, kung yung word na sinasabi na pagmamahal sa ating Panginoon ay nananatili sa iyo, kayang bigyan ka ng pabor ng ating Diyos. Kaya kang bigyan ng favor ng Lord, kaya kang pagpalain. Kaya kahit na po ganito yung ating sitwasyon, nasa tahanan ka man, o anuman ang iyong kalagayan, kayang-kaya kang pagpalain ng ating Diyos. Naniniwala ho ba kayo doon? Say amen. So, ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi mako-contain, hindi kayang kontrolin ng anumang sitwasyon. Kaya kang samahan ng Diyos. At ito pong si Joseph, doon sa kanyang kalagayan, patuloy niyang pinanindigan yung pagmamahal niya sa Panginoon. At dahil doon sa pagmamahal niya sa Diyos, ano ang nangyari kay Joseph? At dahil sa kanyang kagwapuhan, ang sabi po doon, ito pong si Joseph ay pinagtangkaan ng asawa ni Potiphar. At dahil hindi po siya nakuha ni Potiphar, dahil sa katapatan niya sa Diyos, ang nangyari po sa kanya ay siya po ay nakulong o nabilanggo dahil sa pag-ibig niya sa ating Panginoon. Pero kung titingnan po natin, maging doon sa prison, doon sa kanyang kalagayan, pagdating po sa Genesis 39:2, ang sabi po dyan sa Genesis 39:2, Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, 21, ang sabi po, the Lord was with him. He showed
him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Ito pong si Joseph, kahit napapunta siya doon sa sinasabi nating parang pinaka-worst ng kanyang buhay. Doon sa parang pinakapangit na ng kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon. Hindi po siya iniiwan. Sabi po diyan, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Yung kindness ng Lord, yung favor ng Lord ay nandun sa kanya. Ano po ang susi? Dahil si Joseph ay nananatili doon sa tinatawag na pag-ibig niya sa ating Panginoon. At kung titingnan po natin ang buhay ni Joseph, dumating po siya sa ganung sitwasyon dahil hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yung pong kawalan niya ay gumawa ang Diyos ng mabuting bagay para turn it into blessing. At dumating po yung sa Genesis 39 or Genesis 41:39, nakita po natin yung pabor ng Lord nang siya po ay dinala sa palace, from prison to palace. Ano ho ang dahilan? Ang sabi po dyan sa 39, the Pharaoh said to Joseph, since God has made all things known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge. Ano pong sabi? You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Ang kabutihan po ng Diyos, naniniwala ako, ay laging promotion ang nais niya para sa iyo. Bagamat anuman ang iyong pinagdadaanan, naniniwala ako, hindi matatapos sa kawalan ang naisin ng Diyos sa kabutihan para niya sa iyo. Kung hindi, ito ay promotion. Nakita po natin, kakaiba man ang training na pinagdaanan ni Joseph, kakaiba man yung experience na dinaanan ni Joseph, pero lahat ng training na yon at experience ni Joseph ay siya ang ginamit ng Panginoon para siya maging isang great leader. Nakita natin na ang training sa kanya ay itakwil siya ng kanyang kapatid. Ang training sa kanya ay maging alila. Ang training sa kanya ng Diyos ay maging isang prisoner. Pero sa kabilang banda, dahil siya ay nagmamahal sa Diyos, ano po ang ginawa ng Panginoon? Hindi siya qualified maging leader. Hindi siya qualified maging great leader. Pero naging qualified siya dahil qualified siya ng Lord dahil kasama niya ang ating Panginoon. Amen. Kaya naniniwala po ako, hanggat hindi tayo bumibitiw sa pag-ibig natin sa Diyos, hanggat anuman ang iyong kalagayan ngayon, hanggat pinagninindigan mo, ang Diyos ay kayang gumawa ng mabuting bagay sa iyo. Anuman ang iyong kalagayan, hindi diyan natatapos ang Diyos para sa iyo. Because God wants to promote you. Nais ng Diyos na ikaw ay maging isang dakilang manggagawa o isang kapamaraanan ng Diyos para maging dahilan na mahayag siya sa iyong buhay. Ito po yung sinasabi sa Genesis 50:20, napakaganda. Basahin ho natin. Ang sabi diyan ni Joseph, nung kaharap na niya yung kanyang mga kapatid, sabi ni Joseph, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Nakita natin dyan na anumang intention o paghaharang na nais gawin ng mundong ito, ito man ay itong pandemya, o anumang ang intention na parang ikaw ay hinahadlangan doon sa mga pangarap ng Diyos sa iyo, doon sa mga planuhin ng Diyos sa iyo. Sabi po sa Romans 8:28, ulitin ko, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya naniniwala ako na anuman ang paghahadlang ng Diyos o anuman ang paghahadlang na ginagawa ng mundong ito sa ginagawa ng Diyos sa iyo, ang Diyos ay hindi napipigilan para gumawa sa iyo ng mabuti. Yaan ay isang chain para pagdating ng panahon ay makita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ayon sa kanyang layunin. At isa pang account sa Biblia na gusto ko po na i-highlight sa araw na to para mahayag yung kabutihan ng Diyos kahit anuman ang ating kalagayan is ang buhay po ni Esther. Si Esther po and Mordecai na mababasa natin sa
Esther 2-7. Ito pong si Esther ay isang ulila. At ito po, ang nagpalaki na lang po sa kanya ay ito pong si Mordecai. And sila po ay naging alipin ng mga Babylonia nung sakupin ng Babylon ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem. And dumating yun po yung pagkakataon na ito namang Babylon ay nasakop po ng Syria. And nakita ho natin na sila po ay naging alipin naman ng Syria ni King Cyrus. And dumating po yung pagkakataon na matapos po na si King Cyrus ay mamuno, siya po ay napalitan ng mga sumusunod na hari hanggang kay King Xerxes ng Persia po. At ang kanya pong queen noong time na yon ay si Queen Vashti. Pero ito pong si Queen Vashti, nakita natin na siya po ay pasaway. At dahil po doon, dahil ito'y hindi niya ginagalang yung kanyang king, siya po ay pinalitan ni King Xerxes. At sa madaling salita po, mabasa natin sa Esther 2:17, ang nakapalit po niya ay yung nagmula sa kawalan. Ito pong si Esther, na isang nung time na yon ay ulila, nung time na yon ay kung saan ay siya po ay isang alipin. Pero sa kabutihan po ng Diyos sa kanyang buhay, siya po ang nakapalit po bilang king o queen nung time na yon. And kaya lang, dumating ho yung malaking problema sa buong Juda nung kapanahonan na yon. Dahil meron pong isang tao na grabe ang pagmamahal sa Diyos. At ito po ay si Mordecai, yung kanyang pinsan. Na itong si Mordecai, ang pananaw niya sa buhay, ang tanging luluhuran lamang niya ay walang iba kung hindi si Yahweh. At nung time na yun po, ang prime minister ay ito pong si Haman, na kung saan gusto niya lahat ay luluhod sa kanyang harapan. Pero ito pong si Mordecai, kailanman ay hindi lumuhod kay Haman. Kaya ito pong si Mordecai, nung malaman niya na ito pong nung malaman po nitong si Haman, na itong si Mordecai ay isang Hudyo, ito pong si Haman ay nagalit sa kabuuan ng Hudyo at gusto niyang ipalipol. So, nakita ho natin sa sitwasyon na to na maaaring mawala po lahat yung buong lahi ng Hudyo na kung saan dito po magmumula yung tinatawag na Misaya. Walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya makikita ho natin at mababasa natin sa Esther 4:13 to 14, ito po yung pangungusap ni Mordecai kay Esther. Sabi niya, huwag mong aakalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makaliligtas sa lahat ng mga Hudyo noong time pong yun. Kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Sabi ni Mordecai, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So, ini-emphasize po dito ni Mordecai kay Esther na ang Diyos ay may layunin kay Esther kung bakit siya ay naging queen noong time na yon. At kung hindi siya kikilos, itong si Esther, sila raw po ay mapapahamak na kahit na siya ay isang queen dahil buong lahi ng Hudyo yung binigyan ng kautusan na lilipulin noong time na yon, ito po ay mapapahamak. So, kapag ito po ay pinawalang bahala ni Queen Esther, sabi ni Mordecai, ikaw at ang iyong angkan ay mapapahamak. Pero take note, napakaganda po nung sinabi ni Mordecai. Sabi po sa 14, kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, ang sabi po diyan, tiyak na may magliligtas din sa Hudyo. Ano pong ini-emphasize ni Mordecai? Alam ni Mordecai na gagawa ng kapamaraanan ang Diyos para yung layunin niya to save the world sa pamagitan ng Panginoong Hesus ay mapangyari. Alam ni Mordecai na gagawa ng kapamaraanan ang Diyos kung si Queen Esther ay hindi kikilos. Makinig po kayo sa akin. Isang pribilehiyo
na tayo ang ginagamit ngayon ng ating Panginoon. Hindi makokontrol ng pandemic na ito na ipahayag ang layunin ng Diyos sa tao. Hindi makokontrol ng sitwasyon na ito para kontrolin ang naisin ng Diyos. Gagawa at gagawa ng kapamaraanan ang Panginoon. At isa na pong kapamaraanan ay ang ginagamit niya ang platform na ito para mahayag ang naisin ng Diyos. So, isang pribilehiyo na mahayag, isang pribilehiyo na ikaw ay gamitin ng Panginoon para sa kanyang layunin. At ito po yung sinasabi niya kay Queen Esther. At sinabi niya kay Queen Esther, kung bakit ka nandyan sa lugar ng palasyo, ang sabi po dyan, napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So ano man ang iyong sitwasyon ngayon, ano man ang iyong kalagayan, kayang-kaya kang gamitin ng Diyos sa ganitong pagkakataon para sa layunin ng Panginoon. Sino ho ang naniniwala dyan? Says amen. Hindi makokontrol ng anumang bagay ang layunin ng Diyos. Gagawa at gagawa ng kapamaraanan ang Panginoon. At isa ka kung bakit nakikinig ka sa oras na to, ang gagamiting instrumento ng ating Diyos. Kaya po itong si Queen Esther, makikita natin, kung ibabalik natin sa Esther 4:11, buwis buhay po yung kanyang ginawa. Dahil alam niya kasama niya ang Diyos. Ang sabi po dyan sa Esther 4:11, na yung kautusan ng pari ay hindi pwedeng baliin. Walang itinatangi daw po yung batas ng kaharian. At sino mang lumapit sa hari nang walang permiso ng hari, o hindi siya pinatawag ng hari, ito po ay maaaring siya ay patayin. Kaya po anong ginawa ni Queen Esther? Sabi niya, doon sa mga Hudyo, magsitipon kayo at tayo ay manalangin. At pagkatapos po nun, alam natin, ang sabi po sa Esther 4:16, sabi niya, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Pero sa madaling salita, nakita po natin, dahil itong si Queen Esther ay nagpagamit sa Diyos, nag-respond sa Lord, katulad natin ngayon na nagpapagamit sa ating Panginoon, ano po ang nakita natin? Siya po ay nagtagumpay. Hindi nahadlangan ni Haman ang layunin ng Diyos na lipulin ang buong Hudyo. Kung hindi, kabaliktaran ang nangyari. Ito pong si Haman, nakita ng hari na si King Xerxes, na itong si Haman, siya po ay itong si Haman ay siya po ay nilinlang. Kaya anong nangyari? Si Haman ang siyang ibinitay at namatay. So, God is good all the time. Tama ho ba? Naniniwala ako na in all things, God works for the good to those who love Him because God has a purpose to every one of us. So, nakita ko dito sa verse na ito, sa pagkatapos nung sitwasyon nila, ito pong si Haman ay na-promote sa Persia. Ito pong si Haman, ito pong si Mordecai, ito pong si Mordecai ay na-promote sa Persia. Siya po ang naging kanang kamay nitong haring ito. Ano po ang dahilan? Dahil sila po ay sumunod at nag-participate sa ating Panginoon. So ito po yung gusto kong i-emphasize sa bawat nakikinig sa araw na to. In what ways God manifests His goodness to us? Sa anong kapamaraanan mo mararanasan ang kabutihan ng ating Diyos? Through our participation on God's call. Pakisabi nga po, participation. Participation. Ang Diyos po, katulad kay Esther, katulad kay Mordecai, katulad kay Joseph, ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao na sasama upang ang katuparan ng kanyang mga pangako at layunin ay mapangyari.
Ang Diyos po ay naghahanap ng isang tao na magpa-participate at magko-cooperate para yung layunin ng Diyos ay mapangyari. Sabi po ni Bertrand Russell, the only thing that will redeem mankind is participation with cooperation. Mapangyayari lang po daw na makakakilos ang Diyos sa ating buhay. Tayo ay mariredeem. Tayo ay maliligtas. Tayo ay mapagpapala. The only thing ay kung ikaw ay magpa-participate at makikipag-cooperate sa ating Panginoon. Ang tanong ko po, are you willing to participate sa layunin ng Diyos sa ating buhay? So the only thing para maranasan mo po yung kabutihan ng Diyos ay yung ikaw po ay makipag-participate sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na sa bawat pagkakataon, katulad ni Mordecai, katulad ni Queen Esther, katulad nito pong ni Joseph, na anuman ang iyong pagdadaanan, naniniwala ako ang pagsama ng Diyos ay nasa iyo. Kaya nga po sabi ni David sa Psalms 23, even in the shadow of death, naniniwala si David na kasama niya ang Panginoon. At ito po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nahayag po sa buhay ni Queen Esther at ni Mordecai yung kabutihan ng Panginoon. At isang account sa Biblia na napakahalaga, yung sinasabi kong cooperation, ay mababasa po natin sa buhay po nito ni Eliseo. Sino hong nakakakilala kay Eliseo? Nahayag po yung kabutihan ng Diyos, yung cooperation, ipinahayag ni Eliseo na yung cooperation ay mahalaga. At ito po ay napangyari sa buhay ni Naaman. Ito pong si Naaman, siya po ay isa ring pong magiting na army nung time na yon. Pero ito pong si Naaman, may sakit po siyang ketong. At dahil gusto mo po niya ng kagalingan, nakilala po niya sa magitan po ng isang alipin, ito pong si Eliseo, na he is a man of God, na kaya siyang pagalingin. Kaya lang po, nung dumating po itong si Naaman kay Eliseo, ang sinabi po ni Eliseo kay Naaman, ang sabi po diyan ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ka ang iyong ketong. Pero imbis po nung una na ito pong si Naaman is mag-response, makipag-cooperate sa pinagagawa ni Eliseo, ito pong si Naaman ay nagalit. Mababasa natin dyan. Bakit daw po siya papupuntahin pa doon sa Ilog Jordan? Ay yung Ilog Jordan ay napakarumi. Bakit hindi na lamang daw po doon sa Abana o doon sa mas malinis na ilog? Ba't hindi siya doon pumunta? Hindi daw po ba pwede na sabihin na lamang ni Eliseo na siya ay magaling na? Pero ito pong kanyang lingkod, nagsabi sa kanya, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin mo iyon? Para lamang ikaw ay gumaling? Sabi po sa verse 13 to 14, at dahil na ni-realize ni Eliseo o ni Naaman na kailangan niyang gawin yung pinagagawa ni Eliseo para maranasan niya yung kanyang kagalingan, ito po ay ginawa niya. Siya po ay lumusong ng 3 beses doon sa lugar ng Ilog Jordan kahit ito ay marumi. At ano po ang naging dahilan? Siya po ay gumaling. Pero kung ito pong si Naaman ay hindi nakikooperate, hindi nagparticipate doon sa naisin nito pong si Eliseo, hindi niya mararanasan yung kagalingan. Ano po ang susi para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos? Hindi po yung pinagagawa ng Diyos, hindi po yung sitwasyon, kung hindi yung iyong cooperation and participation para maranasan mo ang goodness ng Panginoon. Amen. At isa rin pong account sa Biblia ang mababasa natin, at ito po ay si Jonah. Alam ko po na alam na natin kung sino si Jonah, isang prophet.
Pero ito pong si prophet na ito, hindi po siya nakipag-cooperate sa Lord nung siya ay utusan ng Panginoon. Na siya ay pumunta sa Nineveh. Imbes na pumunta po siya sa Nineveh, ano pong ginawa niya? Pumunta po siya sa lugar ng Joppa. At dahil pumunta po siya sa lugar ng Joppa, hindi siya nakipag-cooperate. Ano hong nangyari? Yung kanyang sinakyang barko, nakita natin, na ano hong nangyari doon sa sinakyan niyang barko? Sila po ay napahamak. At nawala lamang po yung tinatawag na uno sa karagatan nung siya po ay itapon sa karagatan. At ang masaklap nito, ano hong nangyari? Siya po ay kinain o nilamon, nilunok ng isda. At pagkatapos nun, saan po siya dinala? Sa lugar pa rin ng Nineveh. Ano pong ibig kong sabihin dito? Sabi po ni Job 42, Job 42, napakagandang verse. Sabi po diyan, I know that you, Lord, can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Hindi mo mahahadlangan ang planuhin ng Diyos. Hindi mo kayang itwist ang planuhin ng Diyos. Hindi kayang itwist ng sitwasyon na meron ka. Hindi kayang itwist ng sitwasyon ng mundong ito ang layunin ng Panginoon. Ito ay mapangyayari at mapangyayari. Kaya ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating makipag-cooperate. Kailangan nating mag-participate para maranasan natin yung goodness ng Lord. Kung ito pong si Jonah ay nag-participate agad at nakipag-cooperate sa Lord, hindi na po siya papangit. Hindi na po dapat siya malulunok ng isda, ng malaking isda. Sabi sa teorya, pumangit po itong si Jonah dahil dun sa acid sa loob ng isda. So, alam niyo po, kapag hinadlangan natin ang layunin ng Diyos, hindi po natin kayang hadlangan. Mahihirapan lang tayo. Ano po ang dapat natin gawin? Makipag-cooperate tayo sa layunin ng Diyos. Because the purpose of the Lord never be thwarted. So, in what ways? Ano pa hong kapamaraanan para mag-manifest ang goodness ng Lord sa ating buhay? Through the process. O through our progress. Nais ng Diyos na sa bawat sitwasyon na napangyayari sa buhay natin ay maranasan natin yung tinatawag na progress. Makinig po kayo. God works in us to make us progress to higher level of maturity and usefulness. Nais ng Diyos, kaya gusto niyang gumawa ng mga mabuting bagay sa iyong buhay ay hindi lamang para ikaw ay pagpalain, hindi lamang para ikaw ay kalingain, kung hindi ninanais niya na inside of you, yung create ng Diyos na pagiging ikaw, ay makita niya na ma-discover mo kung ano yung naisin at layunin ng Diyos sa iyo. Nais niya na ikaw ay mag-mature. Gaya po ng nangyari sa buhay ni Joseph, nakita natin na wala siyang experience sa pagiging leader. Nakita natin na kung saan ay pang-11 anak. Imagine, meron pa dapat panganay, may mga susunod pa. Pero dahil ito pong si Joseph ay nakipag-cooperate, nakipag-participate sa layunin ng Diyos. Ano pong nangyari? Yung pagiging alipin niya, yung pagiging prisoner niya, ano pong nangyari? Naging great leader siya. Dahil po, ang naisin ng Diyos sa bawat sitwasyon na ating pagdadaanan, if we love God, nais niya na mag-progress o lumago tayo o mag-mature tayo. Ito po yung sinabi ni Rick Warren sa isa niyang quotation. God changes caterpillars into butterflies, sand into pearls, and coal into diamonds. Using time and pressure, He's working on you too. Ang sabi po ni Rick Warren, ang nais ng Diyos, we change from glory to glory. Ang nais ng Diyos ay promotion after promotion. Ang nais ng Diyos, blessing after blessing. Ang nais ng Diyos is maging leader and great leader tayo. Ang nais ng Diyos ay mapangyari yung kanyang layunin sa ating buhay. At ang nais ng Diyos, tayo po ay maging matured at patuloy na
maging matured sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Hebrews 5:12 to 14, sabi ng author ng Hebrews, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang pagkain ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karapatan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at dapat sa pagsasanay ay marunong nang makilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang nais po ng Diyos para sa iyo ay hindi lamang ikaw yung dapat laging inaabot. Ikaw yung Kristiyano na kung saan ay matampuhin. Ang nais ng Diyos sa bawat sitwasyon kung bakit pinagdadaanan mo yan, nakikita ng Diyos na darating ang panahon na you are the chosen leader of God. Amen. So, kaya sa bawat pagkakataon po kung bakit gustong gumawa ng mabuti sa ng Panginoon, because God wants you to progress. God wants you to develop. Amen. And pangatlong bagay kung bakit nais ng Diyos na mag-manifest yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, because of His promise. Dahil sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. God will work in our lives towards fulfilling His promises. Ang Diyos po kung bakit kumikilos sa buhay natin, dahil siya po ay may pangako sa bawat isa sa atin. At yung pangako na yon ay mapangyayari at mapangyari. Ano pong sabi sa Joshua 21:45? Sabi po sa Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. So, sa bawat pangakong pinanghahawakan natin, sa bawat pangakong kapahayagan na binibigay sa atin ng Diyos, tandaan mo po na nais ng Diyos kung bakit ipinakikita niyang pangako na yon, dahil dinadala ka sa layunin niya. At sa bawat pangakong yan, katulad ng ginawa niya sa Israel, na kung saan pinulfill niya na makarating sa promised land, sa atin din, sa bawat pangako na binibigay niya sa atin, ito man ay imposible, naniniwala ako para sa Diyos ay walang imposible. Tama ho ba? And naniniwala ako na ito ay kaya niyang gawin. At ito pong isang pangako na ito na gusto kong ipakita sa inyo, yung pangako niya kay Mary. Luke 1:28 to 38, makikita natin na napaka-imposible na ito pong si Mary ay magkaanak. Bakit ho? Kasi si Mary ay isang virgin, isang dalaga. Pero ito po ay pangako ng Panginoon na sabi ng Panginoon sa kanya, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. At sabi niya, makinig ka, isang sanggol ang ipapanganak mo. At ito ay si Jesus. Pero unconscious na sabi ni Mary, imposible, Panginoon. Napaka-imposible. Dahil ako ay berhen, sabi ni Mary, imposible na ito ay mapangyari. Pero ang sagot ng Diyos, sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. At kung ikaw ay magpapasailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, sabi niya, isisilang mo ang tagapagligtas. At yun nga po ay ang ating Panginoon. Ang sabi sa 37, ang sabi ng Panginoon, o ng anghel ng Panginoon, sabi niya, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo doon? Na walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Yung imposible ay kaya niyang maging posible. Kaya ano pong sa response ni Mary? Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Kaya rin ho ba nating sabihin yung ganyang sitwasyon o ganyang mga pangusap o ganyang pananampalataya sa ating Panginoon sa mga sitwasyon na para bang imposible? Makakaya rin ho ba nating sabihin na, Lord, ako ay hahawak sa iyong pangako na naniniwala ako na itong nakikita kong sitwasyon na sa aking paningin ay imposible, pero sa iyo ay posible dahil kaya mong gawin. Kaya rin ho ba nating panghawakan o masabi natin na, Lord,
ako'y alipin mo, mangyari ang iyong kalooban. So, ang Diyos po, nakita natin, kumilos kay Mary. At nakita po natin na isinilang niya ang ating Panginoong Hesus. So, ang Diyos ay hindi niya kayang baliin ang kanyang pangako. Kung ang hari nung time, nung Old Testament, na kapag idinikri na niya ay hindi pwedeng baliin, lalong-lalo na ang ating Panginoon, na siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, naniniwala tayo na anuman ang kanyang ipinangako sa atin, ito po ay lahat mapangyayari at mapangyayari. Dahil sinabi niya, maging sa Israel, every promises niya sa Israel will never be failed. Amen. So, pang-apat at panghuli na gusto ko pong emphasize sa araw na to, na maaari natin o dapat nating panghawakan sa ating kalagayan ngayon. God manifests unto us, or yung goodness ng Lord, through His purpose. Pakisabi nga po, purpose. Layunin. God is doing good for us to fulfill His plan and purpose. Ulitin ko po. Ang Diyos ay gagawa ng mabuti, hindi dahil sa iyo. Ulitin ko po. Ang Diyos ay hindi gagawa ng mabuti dahil sa iyo. Kung hindi, ginagawa niya yung mabuti at ito ay pabor sa iyo dahil ikaw ay lumalakad ayon sa kanyang layunin. So, ang Diyos, yung kanyang resources, yung kanyang pagpapala ay hindi po according to our self-interest. Hindi po according to us. Yung source ng kanyang kabutihan, kung bakit siya ay nagpapagaling, kung bakit siya, He is the Jehovah Jireh, He is the Jehovah Rapha, siya, kung bakit napakabuti ng Panginoon, kung bakit siya ay gumagawa sa mga imposible, na ginagawa niyang posible, dahil sa kanyang layunin. Ang Diyos po ay gumagawa ayon sa kanyang naisin at yung pabor ng pagpapala na ating nakakamtan, kaya mo yan nakakamtan dahil sa kanyang layunin. Kaya kung ikaw po ngayon ay nakakaranas ng pagpapala, kung ano man ang iyong, kung saan ay ini-enjoy na blessing ng Lord, kung bakit ikaw ay may blessing, because may layunin at may purpose ang Lord sa iyong buhay. Naunawaan po ba natin? Say amen sa pinagpala ng Diyos. Say amen na meron kang layunin. May purpose ka. Hindi ka pinagpala ng Diyos dahil meron kang pabor sa Kanya. Ang pabor kung bakit ka may pabor ay dahil lumalakad ka sa layunin ng ating Diyos. Sabi po sa Philippians 2:13 in Berean Study Bible, sabi po dyan, for it is God who works in you to will and to act on behalf of His good purpose. Ang Diyos daw po ang kumikilos sa buhay natin. Ang Diyos daw po ang gumagawa sa buhay natin para yung kanyang kalooban ay mapangyari. Para po yung purpose ay mapulpil. Kung bakit nagagawa mo ang mga bagay-bagay, kung bakit ka nagagamit ng Diyos, hindi dahil sa meron ka, hindi sa talent na meron ka, hindi sa kung anong meron ka, dahil sa na ang Diyos ay nasa iyo at gusto niyang mapangyari yung kanyang layunin sa buhay natin. Amen. Sino man po ang lumalakad sa purpose ng Lord, palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So, napakahalaga ho na maunawaan natin na dapat tayo lumalakad sa purpose ng Diyos. At ito pong purpose na to ang gusto kong emphasize sa inyo. John 10:10. Ano pong sabi sa John 10:10? NLT? The thief's purpose is to steal and to kill and to destroy. My purpose, sabi ng Lord, is to give them a rich and a satisfying life. Ulitin ko po, napakaganda. Ang purpose ng Lord sa bawat isa is to give us rich and satisfying life. Ang nais ng Lord ay ikaw ay promote. Sabi nga po kanina doon sa kategorya na binasa natin is to progress us. Ang nais ng Diyos ay ikaw ay pagpalain. Ang nais ng Diyos ay maranasan yung kanyang kabutihan. At hindi lang doon. Ang nais po ng Diyos sa bawat isa ay magkaroon tayo ng satisfying life. Satisfying life means,
Hindi lang po dito sa physical na katawan na ito. Ang nais ng Diyos ay maranasan mo yung kabutihan niya dito sa mundong ito at ang masigit niyang kailangan na maranasan mo ay yung tinatawag na buhay na walang hanggan. So that is the promise and that is the purpose of the Lord to every one of us. Pero kung titingnan natin sa taas, ano po dyan? The thief's purpose is to steal and to kill and to destroy. Hinahadlangan ng mundong ito, hinahadlangan ng dyablo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang nais ng Diyos, mag-participate tayo sa purpose ng Lord. Hinahadlangan, maaaring nakikita natin, hinahadlangan ng pandemic na to. Pero ulitin natin, ang purpose ng Diyos ay hindi kayang pigilin at mapangyayari ito dahil may mga taong tumatayo sa kanyang presensya. May mga tao na kung saan ay nagpa-participate, nandun na kung saan ay nagpapaturo sa ating Panginoon. Kaya napakahalagang maunawaan natin na ang purpose ng Diyos ay mapangyayari sa bawat isa. And huling verse na gusto ko pong makita natin, Isaiah 46, 9-10. Sabi po dyan, Isaiah 46, 9-10. Sabi po dyan, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Yan po yung sinasabi ng Diyos. Wala ng iba na nakahigit pa sa Kanya. Sa pasimula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinasabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko. Sabi ng Lord, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Makinig po tayo. Makinig po kayo. Ang lahat ng bagay ay naiset na ng Lord. Tapos na. Ang lahat ng bagay ay tinapos na ng Diyos. Yung purpose niya. Kaya nga sabi ni Job, the purpose of the Lord will never be thwarted. Hindi natin kayang i-twist ang purpose ng Diyos. Ang question na lamang, if we know that God is working with us, ang question na lamang is, kung alam natin itong Romans 8:28 na to, na nagsasabi, and we know that our God is work for the good to those who love God, according to the purpose of the Lord. Ang question na lamang po is, ano ang ginagawa natin? We are not alone, mga kapwa ko mananampalataya at naniniwala sa Diyos. We are not alone. Because God works on us. Through your participation. Through our participation. Ang tanong, kumusta ang pagpaparticipate natin sa layunin ng Diyos? Ang sabi sa Biblia, go and preach the gospel. Ang sabi sa Biblia, sasamahan ka ng Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng Panginoon Jesus, all authority in heaven and earth ay binigay na sa akin. At ito naman ay ibinibigay ko sa inyo. Anong participation ang ginagawa mo? Katulad ba tayo ni Jonah? O katulad ba tayo ni Joseph, ni Esther, and ni Mordecai? Na kahit buwis buhay, kahit anumang sitwasyon, gagawa at magpaparticipate tayo dahil naniniwala tayo na ang kabutihan ng Diyos ay hindi malilimitahan anumang sitwasyon meron tayo. Kung alam mo ng pagpapala ng Diyos, kumikilos siya sa iyong buhay, through your progress. Ang tanong, sa ngayon ba ay handa ka na patuloy na magpatuwid, patuloy na magpalago sa ating Panginoon? Handa ka ba na ikaw na ninanais ng Diyos na maging leader? Handa mo ba itong tayuan para mas lalo mong makita ang kabutihan ng Panginoon? Handa ka ba magpatotoo? Katulad na sa buhay ni Joseph, na sinasabi doon na yung kanyang mga kapatid, ang lahat ng bagay ay ang intensyon ay siya ipahamak, pero ang lahat ng yun ay ginawa na ayon sa kalooban ng Diyos para mapangyari yung layunin. Ulitin ko, panghuli, may purpose ang Lord sa iyong buhay. Ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon, ang lahat-lahat na kayang gawin ng Diyos, ito ay nakalaan sa kanyang layunin. Isang pabor na ikaw ay lumakad sa layunin ng Panginoon. At naniniwala ako, walang isa man sa atin ngayon
na walang layunin ang Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay may layunin sa Diyos. God wants your participation and cooperation. God wants to progress you. Ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili lamang sa ganyang sitwasyon. And the promise of God ay kaya mong panghawakan. And the purpose of the Lord will never be thwarted in your life. Tayo po'y manalangin. Salamat po amin Diyos sa kapahayagan ng kabutihan mo ay hindi malilimitahan ng sitwasyon na aming nararanasan. Bagkus we know that in all things, you God works for the good to those who love you because you have called us according to your purpose. Naniniwala ako, Panginoon, na ang bawat isa ay may layunin sa iyong harapan. Kaya isang hamon sa araw na to na kami ay makipag-participate at makipag-cooperate sa layunin ito. Na isang hamon sa araw na to, Lord God, na hindi kami mananatili na isang baby Christian. Bagkus nandun yung ninanais mo na kami matured, ninanais mo na kami, Panginoon, is maging isang matibay na Lord na leader o Diyos na tinatawag mo sa iyong layunin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa napakarami mong pangako na hindi mo kailanman ito sisirain, na kaya namin panghawakan, Panginoon. Dahil dito ka kumikilos. At higit sa lahat, isang pribilehiyo na ang buhay na ito, Panginoon, ay meron kang layunin. Lord, I declare today, your goodness be upon to your people. Lord, I declare today na ang pagpapalang ito, Panginoon, yung pabor mo na ginawa katulad kay Joseph, Panginoon, na kahit siya, O Diyos, ay isang alipin, na kahit sa Diyos ay naghihirap, nandun ang yung pagsama, patuloy mo pa rin siyang pinapro-prosper. I declare the prosperity in every one of us, God. Lord, I declare yung favor mo na kahit na po siya ay nakabilanggo, Panginoon, yung kindness mo ay nananatili, Lord. I declare your kindness, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa. At higit sa lahat, Lord God, I declare na bawat pangyayari sa buhay namin, Panginoon, you turn it, Lord God, for our own good because of your purpose. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa, manindigan kami sa layunin na meron kami, O Diyos, to share your word, to share your goodness, lalo-lalo na sa bawat tahanan na kinabibilangan namin. Pagpalain mo po ang kapahayagan na ito, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa dahil ikaw ay pinagpala, dahil naunawaan mo na sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang Diyos para sa iyo. God bless us all. Thank you for worshiping with us today. We are looking forward to see you again next week. We pray that you have been blessed today. Remember that our Sunday service starts at 9 o'clock in the morning, and we also have our online Global Sunday service at 9 o'clock in the evening, here in our Global Facebook page. Every Wednesday, we have Wonderful Life Family Matters at 8 p.m. This one goes to all the youth out there. Feel free to join us on our online Gimmick Tambayan every Friday at 8 p.m. on our Youth Gimmick Facebook page. Do you have any prayer requests? Do not hesitate to send us a message or approach any of our usherettes. We would love to pray for you. To all of our mentoring, please like our Facebook page to keep updated. God bless us all and have a blessed week.